Kabanata 13, ang klase sa pisika, talasalitaan, ampliasyon, mataas na kurso, asoge, mercury o merkuryo, binuling, pinakinis, dominus vobiscum, sumainyo ang Panginoon, eskaparate, salaming dibisyon, espiritu sastre, paunan na termino ni Padre Milion sa Espiritu Santo, hinuha, palagay, iskoba, brush, pag-aglahi, pag-iinsulto, pagupak, patunog na yari sa kahoy na ginagamit sa misa kung Biyernes Santo sa halip na kampanilyang metal, pilosopo, pastro, pauyam na tawag sa pilosopo, ponograpo, pangkaraniwang aparatong pampatugtog, requiescat in pace, sumalangit nawa, salamin, isang matigas, babasagin at nakakaaninag na material, santissimo, banal na sakramento, sihang, panga, ultimatum, pinakahuling pahayag. Isang mahaba at rectangular na bulwagan ang silid ng klase sa pisika. Maluluwag ang bintana nito at narerehasan ng bakal. Sa magkabilang tabi ng silid ay may 3 baitang na batang natatakpan ng kahoy. Doon nakaupo ang mga estudyanteng nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng letra ng kanilang mga apelido. Walang palamuti ang dingding ng silid. May mga kasangkapan nga sa pisika, ngunit ito ay nakasusi sa isang aparador na may salamin at kung gamitin man ay ipinakikita lamang sa klase mula sa malayo tulad ng Santissimo ng Pari. Samantala, ang batang Dominikong Pari na si Padre Milion ang guro sa klase ng pisika. Siya'y napabantog sa filosofiya sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Katapat ng pintuan, sa ilalim ng larawan ni Santo Tomas de Aquino ay doon nakaupo ang propesor. Tinawag ng propesor ang antuking estudyante na may buhok na parang iskoba. Parang ponograpo itong tumugon ng isang isinaulong leksyon na ukol sa salamin. Bahagi nito, kauri ang bubog o kalaing. Pinatigil ng guro ang estudyante at sunod na tinawag si Pelaez. Sumenyas ito kay Placido na tila ba sinasabing, "Makinig ka, diktahan mo ako." Sa katatapak sa paa ni Basilio ay napasigaw ito sa sakit. Sa kanya tuloy na baling ang galit ng propesor. Siya ang tinatanong ng propesor matapos na siya'y murahin at sabihang espiritu sastre. Nasabihan din siyang pakialamero. At dahil dito ay pinaupo na si Juanito at siya na ang tinanong. Nagkanda utali si Placido sa pagsagot sa mga tanong ng propesor. Tinawag pa siya nitong Placidong tagadikta. Wala siyang nabigkas sa mga leksyon kaya naglagay ang propesor ng guhit kay Placido. Tumutol dito si Placido at nagpaliwanag. Inihagis ni Placido ang hawak niyang aklat, tumindig, hinarap ang propesor at walang galang na umilis sa klase. Natigilan ang klase, di nila lahat akalain na magagawa iyon ni Placido. Nagsermon at nagmura si Padre Milion hanggang sa tumungtog ang kampanilya, hudyat na tapos na ang klase. Ito po ay mula sa PinoyCollection.com, El Filibusterismo, Buod.